Samantala, natagpo ang patay matapos umanong uminom ng lason ang dalawang suspect sa pagpatay sa lalaking binuhusan pa ng semento. Sa ngayon, itinuturing ng sarado ang kasong pagpatay sa lalaki na kapatid ng isa sa mga suspect. Saksi si Emil Sumangil, exclusive. October 15, natagpuan sa loob ng kanyang bahay sa San Pedro, Laguna ang bangkay ng 24 anyos na empleyado ng isang pharmaceutical company na si Robert Edward Rosillas. Sa investigasyon ng San Pedro Police, gunshot wound sa ulo ang kumitil sa buhay ng biktima. Tinangkang ikubli ang krimen matapos siyang buhusan ng semento mula ulo hanggang paa saka tinabunan ng plywood. Pero hindi nagtagal, sumingaw ang amoy sa residential area dahilan para madiskubri ng mga kapitbahay ang bangkay ni Robert Edward. Itinuro ng mga testigo ang panganay na kapatid ng biktima na si Katrina at ang kinakasamang pulis Rizal na si PO1 Gamaliel de la Cruz na naroroon sa crime scene bago at pagkatapos madiskubri ang sinementong bangkay ng biktima. Positibo ring kinilala ng ilang pa sa mga testigo na si Katrina ang bumili ng semento. October 19, ilang araw matapos maisampa ang kaso, natagpuan ang pinaghahanap na sina Katrina at PO1 de la Cruz sa loob ng isang pension house sa Baguio City. Kapwa wala ng buhay. Batay sa pagsisiyasat, uminom daw sila ng pamatay ng daga at pangalis ng bara sa lababo. Nag-commit ng suicide yung dalawa. Isang mensaheng isinulat sa salamin gamit ang lipstick ang iniwan daw na magka-live-in para sa kanilang pamilya. Nakalagay doon ay patawarin sila, mahal na mahal nila ang kanilang mga magulang at huwag na silang paghihiwalayin. Ibig sabihin kung ililibing, lagi silang magkasama. Ang gulong alitan dahil sa mana ang nakikitang motibo ng mga pulis sa likod ng krimen. Sa ngayon, itinuturing ng case closed ng pulisya ang krimen. Ang labi na magka-live-in, ibinyahin na sa Alvarez Funeral Homes sa San Pedro, Laguna. Emil Sumangil ang inyong saksi.